batang kalamansi. Yan. Yan. Kumpul-kumpulan mga katribya. Ito nga lang, medyo nahuli tayo ng paglalagay. Hindi nakapag dala ng abono yung mga nagtatrabaho rin eh. Nakalimutan. Lahat po na ngayon ang nababasa po bukas. Babasahin yun ng ating lalagyan. Ito, mahuhuli na lang sila. Ayan. Ito sa kabila yun. Yung nakita natin ito mga tribyo na wala pong mga damo. Ito yung inabutan po ng ulan na hindi inabot ng tubig. Kaya yung damo niya wala. Pero itong mga natubigan, maganda yung mga naging damo niya dahil napusok po sa tubig. Good morning po sa inyo mga katribya at welcome po kayo sa aking YouTube channel. Kamusta na po sa lahat ng ating mga bagong subscribers, pati na rin po sa ating mga dati na. Ngayon dito po tayo mga katribya po sa ating bagong farm na kung saan ay naitanim na po. Pumasok sa atin dito ay 2,500 plus yung punla na ating kalamansi. Ngayon after po nung ating pagpapatubig at pagkakatanim, ayan o, kitang kita na po mga katribya po yung ating kalamansi. At syempre galit na galit naman po mga katribya po yung ating mga damo. Ngayon kailangan na uli po natin ito ng sundan ng another po na pagpapatubig para hindi naman po tayo matuyo itong ating pong kalamansi. Pero mula po noong maitanim po itong ating punla, ang ganda na po mga katribya po na ang bulas. Ayan, tingnan niya oh. Ito po yung ating sinasabi. Oh, marami siya mga katribya pong mga bunga. Oh, nasa punlaan pa lang tatanim, may bunga na po siyang ipinakikita. Ngayon pag lumaki-laki na po ito ng konti, ate po na siyang pipitasin. Halimbawa kagaya nito, ito na po yung size niya na pa pwedeng kunin. Yan, may katas na, pwede na po natin siyang pakinabangan. Paano po tatayog ang ating kalamansi na ganitong tanim kung meron siyang mga bunga? At hindi naman po ito yung tinatawag natin na sabi nila yung mabobonsai, kasi yan po yung halos na sinasabi ng ibang mga nagsisipag tanim ng kalamansi na alisin daw ang lahat ng mga bunga. Okay, isipin mo, alisin mo ito. Ito talaga pwede na itong pang-alis. Yan, dahil may katas na siya para palitan uli ng panibago. Kaya tingnan nyo po mga triba po yung ating kalamansi na natanim mo. Nung matubigan na, laki na noong pinagbago. Kasi pag ito at baka mapigtas siya. Para mabusog. Akala mong kuha ng gabi ano? Oo, yan. Kaya hindi mamamatay. Ipapag-aayos po ng ating kanal ng kalamansi. Yan, para dire-diretso yung tubig. Yung parte na mataas siyang ilalagay doon sa mababa. Yan ang matindi ang baging na yan. Yan ang kadalasan sa sementeryo lumalabas eh.
Yun siguro doon niya para kasi mga patay. Maliliman. Hindi ka mainita. Oo, eh. Sabi dito. Maganda pa yung pagka-tubig. Mainit lang po talaga. Kaya naman kasi niya. Para meron siyang kawan. May puwersa na. Ganda na ng kalamansi. Kitang kita na. Nung maikuha sa lupa, ang bilis na. Ano? May 2 linggo na. Ano? Meron na. Oo, may 2 linggo na. Dito eh. Ayan o. Yan ang kagandahan pag malaki ang tanim. Timano tayo kagad eh. Nakatago na eh. Oo. Ay kung yung 1 stick, ay di mo na makikita sa kawan niya. Sa damo. O kagaya niya no. 15 days lang din yan mga katribe. Yung damo o nabuhay. Sariwang sariwa. Ay pagka 1 stick, mag-herbicide ka, ay kadalasan dyan matatamaan po yung ating kawan. Tanim na kalamansi. Yeah. Sa pagpapatubig eh, nandiyan ang buhos. Iya. Mahirap yata patayin sa herbicide dyan eh. May laman yan eh. Ayan. Wala, agarin mo na lang eh. Oo. Kailangan eh, pag pinatay mo, kukulkul eh. Ayan no. Dami ugat niya. Para siyang kamote eh. Oo. Kung nato, Lakas sumakin niya. Yung kalamansi na yan. dahil nandyan yung mataba ano. Tabayan. Oo, ayan. Dahil yung mga bulok na damo na ng kuha na yan, bagay. Tambak mo sa may kanal na niya. Ayan, daanan yan eh. Ayan, pagka nalinisan pa yung daan na yan. Yung gawin na yan, din sa may kanal na rin itambak. Para bumababa na konti yun. Dami ugat. Yung saging na yun, pulakin sa lansan nyo rin. Pag i-spray ng herbicide, kailangan may kondya. Maaga pa. Mahaluan ng kuwan. Agrapson. Para tepok yung mga baging na. Ibagin mo na yung lupa na yun. Wow. Kabilis po noong kuwan na ito. Yung Pag tawagan yan, tumbong aso. tumbong aso. Yung iba naman, pasinoria. Yung kinakain ng mga bata ano. Masarap Mga yun ano, eh. matamis. Masim-asim na matamis. Eh pagka hindi minalis yan, babaging yun ang kalamansi. Ayan. Eh tinan mo eh, ilang kwan pa lang yan, napakabilis humaba. Ano? Makaramdam ng basa eh. Oh, mabuhay kagad. Eh pagka pinabayaan yan eh, ay babalutin lahat ng kalamansi niya. Tataba rin ng mga damo. Ngayon lang uli nakatikim ng tubig mula ng 2 taon. Sa Tag-Araw. Pero sa Tagulan, doon lang sila nakakatikim. Ginagawa siguro nung may-ari dyan pagka Tagulan, pinaararuhan na lang para hindi gubate. Oo. Pero hindi na tinataniman. Tinan mo nga oh. Timano kagad eh, kapit eh. Pag nakarating ang kambing dito, busog na busog yan. Pasinoria. Pang
pa tayong uto ng dadaan dyan. Hmm. Gumaya ka kunwari ka na din, hinuka. Sinukay din eh Kaya kasi. kaya ka rin. Hindi rin eh ka makakaraan ni kayong karito. Ito yung paso eh. Ayan, nakarating na yung tubig. Tuloy. Dito sa gawin na ito eh hindi maganda pag basa. Ayan. Ayun naman akong galing sa ilog. Yan, D4 po yung ating hose na ito. Nawala. Siguro. Masasugpo nga. Hello. Ang lawak po na kalamansian natin ito. Hanggang doon sa baba. Yun yung mataas na area. Oo, tubig na ulit para di matuyo. Gandahan yan eh, medyo mabilis na ang takbo ng tubig niya. Kunwari ka kayo gumawa ng daan, ginawa mo kakunwari, dadaan mo kaking dadaan dyan. Talaga mataas. Bago ko rito. Nadaanan naman ang madalas yan eh. Bababayan. Tagal bago kuhanan niya. Tinataniman. Oo, may mga pitasin eh. Oo, taka. Susupangan lang yan. Dahil bunga. Nakaganda pagka malaki punla. Timano kagad eh nakaalsa. Oo, ngayon pa. Mga bulaklak pa yan. Pag natubigan pa yan, mamulaklak ulit ng panibago yan. Wala, ito yung bulak mo. Ay, mabilis. Mahirap ko na niya pagka sa asarola ganyan eh. Lupa, pwede dyan. Nahan ko ah. Pang lupa ang asarol. Nakambabalo pa yung kiluhan. Lao, no, ang taba ng lupa. Yan, matabay lupa na yun. Ayan, no? Kahit di mo lagyan ng patabayan eh, gaganda kalamansi dyan eh. Kaitim mo. Yan, tasin mo yun. Para mag-islak bro. Bumugas. Saan ikaw kuha na yan? Bumugas Saan ba siguro. nagagaling niya? Dito ba? Ay, doon sa may kawan na yan.
bilis lang humataw ang kalamansi dyan. Eh sa damo lang eh, makita mo naman eh, busog na busog din. Tuwa ng mga damo. Ay, pagka naagad ma-spray ng damo yan eh. Alaman. Kaya lang hindi lang kinakain yan ano. Hindi yung lalambot yan. Dahil matigas. Sabagay kung kinakain yan dapat mayroong market niya. Baka lason pa yan. Pero katibay naman sa tagaraw niya no? Oo, alaman. Kahit na hindi siya tubigan eh, nabubuhay. Ganda ngayon ang kalamansi dyan. Oh, yun oh. Alam mo kamote. Yan naman ang asarap. Yeah. Saka pwede ilagay ah. Oh, yan dahil. Sa taas na yun. Ayoko na laman eh. Nabunilo. Ah, may basal na basal. Huwag nakakain niya. Kahit wala nakasigin niya lupa, igawin na gawin niya. Para magkaroon siya ng tugo. Wala yung tubig. Ayan na yung tubig. Oh, bilis eh. Tabanan ko no. Ng lupa. Saglit lang eh, malaki yung kalamansi na yun. Sa isang tao lang yan, hahato na. Lakas ng tubig. Ayan mga trivia, pagka po medyo malayo pinagkukunan nyo ng patubig, maganda itong hose na ito. Yung plastic, 100 metro. Ayan. Maluwag naman siyang tulakan, basta't diretso. Pagka ganito po yung ating patubig paagos, ay kahit mga 10 araw yan tumatagal dahil busog na busog siya. Kaya pagka dilig-dilig lang 2 araw, 3 araw tinatagal niya. Pagka dilig-dilig lang, kaya iba pa rin talaga yung ganito paagos. Ayan. Bilis lang ng tubig oh. Iba pa kasi dito basa pa eh. Kaya lang siya para lang hindi masyado matuyo. Pati mga damo galit na galit din eh. Ika Uweng. Uweng, hindi ka rin eh. Sara mo rin eh. Tawagin mo yan, sara mo rin eh. Hindi pa ito yun. Diyan umakyat. Hindi kasi doon tatakbo yun.
Oo. Kuhan mo yung lupa na yun. Wala pala dyan, meron kayong mga sako-sakong nakaprepare. Pambabara na lang. Diyan ba, kung lugar na yun. Baka nung kahanan yun. Basa pa yan. Busog na tubig niya, kaya tinida mo. Sa bagay. Kasi yan yung kanse, yung sangka. Lahat ng mga inaagusan ng tubig sigurado magaganda kalamansi. Sa umpisa lang medyo mahirap yan. Tambakan mo rin. Pagka nagawa na ito, gaya ito. Sasa't nagawa yung mga kansa na yan, mga sangka, wala na magiging problema. Puro mga paagos na lang ang ating pong gagawin, mga katripya. Yan. Yung preparasyon natin. Pagka magpapatubig, ang daanan ng tubig importante. Kaya doon po sa gawin na yun umpisa, kasi yun po yung parte po na mataas para yung lahat po nung mababa maabutan din ng tubig, pati rin yung kalamansi yun na itanim, bubusog siya ng tubig. Ayan, dahil na po mga lumalabas po ng mga supang yung kalamansi. Malago ito. Pagkatapos may kasama pang mga bulaklak. Ayan. Mga dulo. Kailangan pala alisin natin isa-isa. Trabaho niya. 2,500 na puno, tatanggalin mo lahat ng mga buko maliliit. So grabe. Gaya nito. Ayan, dahil bulaklak. Pipitasin natin ito. Matinding trabaho yan. Kumbaga sa kuwan para ka nangungutod yan. Ang lakas ng tubig. Kabila ka na ka mo, ang baba na yun. Yan. Ang baba sa gilid. Tumasagkuyong ko, baging. Para yung daanan ng tubig dire-diretso. After po natin ng pagkapatubig nito yung herbicide. Ilang araw lang ito, mahaba na hanggang tuhod na Oo. Ay naman yan, basa ang lupa, mabilis siyang mamatay. Medyo pinalalabong lang natin ng konti itong ating mga damo para patay na patay siya pagka tinamaan ng ating herbicide. Tatagas siya. Saan yung mataas ang kakukuha ng lupa? Susunod ka tubig yun, ako magpapatubig pa Ginhawa na yan. Paagos nila ng paagos. Primero lang mahirap Dahil gumagawa pa ng daanan. Tsaka ko mag-provide kayo ng isang mga sako para nun bara na lang ng bara. Yan, pagkakamit ka lang sa rin niyo. Masagin na yun, lawasin yung tabasay.
Ah. Hindi po magalaw eh. Marami buboyo. Sulok na eh. Dumi salpak yung saging to. Mm. Tabasin nyo, pag sumusupang, tirahan nyo na herbicide, yung agroxol. Ano pa tayo siya? Ang ganda ko ng idol. Yung ating kapitbahay na dito sa Sanghulyan. Fans nating nanonood ng kalamansi. Nagbigay sa atin ng hipot. Ayan, no? Ganda na po ng kalamansi. Kaya pati rin po yung damo maganda rin. Nakagandahan na yung farm na buhay. Sa tubig, ayan ah. Puno ng bunga. O mga katribya. Kaya makaka-achieve pa tayo sa mataas na presyo nito. Pang Mayo, meron tayo pang Mayo po na pitas eh. Oh, kumusta na po? Ay, oo. Wala na. Oo po. May makina. Yan. Nukuha natin eh. Ayan, tutubig na tayo ngayon at para maagad yung ko. Tubig po niya Dalawang makina. Oo, dalawang makina. Obligado dalawa. Maliwang. Kasi kaya obligadong dalawa. 2.7 hectares eh. Kalhating buwan dyan nagtutubig. Medyo magtatagal ano. Mahigit sa linggo. Pero ang kagandahan niya, malalaki na yung kalamansi. Yan ang kaganda pagka yung Litaw na litaw, XL. Oh, litaw na litaw na. Ay malalaki. Kung yan ay one stick. Sigurado malaki yung pula Ngayon lang, pipitas na yun. May mga pipitas sa kalamansi eh. yung bunga. May mga bunga. Pang Mayo, makakakuha rito. Okay na ba yung tubig? Ito mga katribya, bukas lalagyan po na ito ng abono. Itong ating mga batang kalamansi. Yan. Yan. Kumpul-kumpulan mga katribya. Ito nga lang, medyo nahuli tayo ng paglalagay. Hindi nakapag dala ng abono yung mga nagtatrabaho rin eh. Nakalimutan. Lahat po na ngayon ang nababasa po bukas. Ibabasain yun ng ating lalagyan. Ito, mahuhuli na lang sila. Ayan. Ito sa kabila yun. Yung nakita natin ito mga tribune na wala pong mga damo. Ito yung inabutan po ng ulan na hindi inabot ng tubig. Kaya yung damo niya wala. Pero itong mga natubigan, maganda yung mga naging damo niya dahil nabusog po sa tubig. Yeah, garit po yung damo. Mga ilang araw lang yan, mahahaba na siya. Kitang-kita na po mga katribya kalamansi oh. 15 days po ito mula po noong ating maitanim. Kaya ito na siya. Marami na rin po mga usbong na lumabas. Yan, pati na rin po yung mga bulaklak. Ito, mayroon pa rin pa tayong pang June yung bunga. Bukas na uli po yung punta rito. Paano mga katribya, dito lang po ang ating pong vlog para po doon sa mga tumututok sa mga may bagong tanim. Ito po, mula po pagtatanim ito at saka pagpapatubig, monitor natin itong ating kalamansi.